picks para kay Super Marco. That wonderful performance gamit yung kanyang Claude. And this time, grabe. Locked in. Naka-lock in na siya, chat. Ayan na. Wala na. Hindi na basta-basta pag mga ganyan, hindi mo yan hindi mo ni topic siguro, hindi mo na magagawa dyan dahil focus na yan. Of course, sa alalay din at sa pangunguna ng ating mga coaches, Coach Bren and Coach Moody na naka-death note. Mukhang eto na, may sisintensya na naman si Coach Moody gamit ang kanyang death note Mukhang may mga bago nang nasa listahan ng ating death note wala kay Coach Moody. I am curious about what the adjustments will be. Bibigay ba yung Hirara? First, I think blue side ang paggagawa ng dalawang teams natin. Panigurado. Yangon Galacticos might be interested in taking that one. Kasi yung Hirara ay hindi na ibibigay ng Falcons. Mautak din. Nga okay, so ngayon magbabago na ang palitan ng mga jungles natin. Baka Nolan Hardy na tayo. Or baka lumabas yung Ling. Hindi natin sure. Kasi hindi pa rin naman imposible na makita natin yung Ling sa larong ito. Wala uling Fanny. Grabe talaga yung respeto ng Yangon sa Fanny ng Falcons, no? Yeah. Siyempre, after gawin ni Kyle sa Vitality yun, siyempre di mo talaga ibibigay yun basta-basta. So YG now with the first pick. Ito ba yung Atlas na apat na game na nababan Ay hindi pala. Kasi walang Beleric. So feeling ko pwede mag-Atlas. Naban nila yung Beleric. Ayun na. Oo, ayan na. Kasi kanina pala hindi rin na-pick yung Atlas kasi may Valentina yung Yangon. Yeah. So since nakuha na yung Atlas, walang Valentina, anong pansasagot dito ng Falcons? Siguro pwedeng wag muna ng problemahin to. Zushin, I believe. Zushin, parang okay. Maganda yung Zushin, actually. Para dito sa Falcons. Saka syempre, wag muna natin ibigay yung Zushin. May pakiramdam ako na Marco Hero agad Claude or Moskov. Talaga? Kasi lamamang na sila kanina Ayun, mainit siya Ayun. Bigay nyo lang. Rain check. Yung jungle kasi pwede mo ilagay sa third pick kasi nakadepende yan kung sino. Or baka nga sa second phase first pick pa Oo, diba? so, parang sa red 4 pa. Kaya agree ako sa'yo doon kasi yung Falcons magde-decide muna. Kaya Marco Hero muna yung na-feel kong kunin nila kasi wala naman yung Hirara tsaka Fanny tsaka Freya. So pag nag-link yung kabila, masasagot mo agad siya. So parang ang idea dito ng Falcons is, sige, kayo unang kumuha ng jungler para kami yung papanish at maobligado dito mag-jungle So siguro ang safe na sa Yangon dito, Yura o kaya Eudora. Yura or Eudora plus jungle para sa Yangon Galacticos. Kasi ayaw mo mapunta yung Yura sa Falcons Ayun, napunta. And Eudora, tama ka nga, Wolf. Tama ka nga doon, Wolf. Kanina ka pa. Ikaw mainit ka rin Mainit. Kanina ka pa Wala, kailangan na natin mag-log in. Log in na So, okay, sa Falcons, ano to? Tricky scenario. Mas maganda ata mag-esme pag Falcons para makuha mo yung yung kunat. Kasi mababanto Wala nang ibang kapantay Nandito na tayo ulit nagbalik na. It took 3 years pero we're back. Yura Esme. Ayan na. Sabi sa'yo Anim na hero na to Ako guys, bilangan nyo binibilangan ko si Wolf 6 na hero na tong napipili niya including yung Atlas dun sa first pick. Kasi binabanggit ni Wolf yan Nako. Serve natin kasi so bakit Esmeralda Morito? Kasi mababan nga siya. Yun talaga. Yung feel ko dito. At tingin ko, papansin mo, medyo inuulit nila yung heroes nila na successful. May gantong pattern ng Falcons na nararamdaman kapag naglalaro sila. Parang kapag mainit pa, huwag mo munang bitawan. Talagang gamitin mo muna yung hero. Pag dire-diretso naman yung performance mo, solido ka naman. Dependable naman. At mayroon kang ambag dun sa mga team fights. There's no reason not to keep on picking it.
Oo, parang basketball, di ba? Pag mainit pa, shoot ng shoot. Oo, shoot ng shoot. Ba't papahingay mo, ba't isasab mo? Hindi, pasok mo lang pasok yan. Oo. So, ngayon, Akay ang inalis ng Ooh. Yangon Galacticos. Jungle ba uli ang tatanggalin ng Falcons at ready sila dito sa mga unorthodox like Guinevere? Oo nga, no? Na-curious ako dito. Ito yung mga tipong siguro sa scrims nila nakita. Siguro before mag-MSC na kakalaban nila sa scrims, tas naalala nila may Akay to out of nowhere. So, di ba very out of the box na ban coming out from Yangon Galacticos, but they managed to pick it up. So, ayan. Yan ang kanilang naging choice dito. And Guinevere, as you mentioned, malalim ang bunot ng jungle natin dito. Oo nga. Sa ating na. Baka i-last pick na to ng Falcon. So, Rome ang titingnan natin sa fourth pick. Ay, pwede palang mag-joy-joy na lang dito sila, no? Super Marco last pick. Oo nga, no? Okay din ang joy, Ay, Ayun nako, lang. yan. Tinanggal, pare. Ikaw kasi narinig ka ni Coach Barbs. Narinig. Coach Barbs. Okay lang. Pinay ka naman. Ano to, Wolf? Ikaw, Wolf, mainit ka rin eh. Sige, ano to, Wolf? Teka. So, could be, what is your typical Ogwen heroes? Pwede sila mag-Minotaur kung if they want to be just stable dun sa may frontline tapos mag-assassin. Kaso, mare-reveal yun na-assassin yung last pick nila kapag sakaling nag-Minotaur sila dito. Or Glue pala. Glue yung safest yata dito para sa Falcons. Minotaur ang problema sa kanya mabagal, pero nandun pa rin naman yung idea. And then what you get from Glue is Init. Ayun no, diba? 3 hero inulit ng Falcons. Naku. Ano kaya natin? Alam mo, Wolf, ayoko na mag-predict eh. Lapag mo na, ubusin mo na yan, pre. Ubusin na natin. Ang hirap kasi jungle tsaka gold eh. Ang daming pwedeng kombinasyon nito eh. Kasi pwede kang Pakito gold plus assassin na Ling, 'di ba? Pwede kang mag-Clint plus ano pa ba natira? Joy, Suyu, assassin, Suyu. Ay, yung Clint. Ayun, Suyu. Chamba yun. Panapos. Wala na iba. Panapos. Sige, 10 out of 10 mo na, pare. Ipanapos mo na. Assassin sa Suyu. Assassin ba to? Parang gusto ko sabihin na Ling eh. Pero parang di shoot. Tapos Linklod na naman yun. Ay, alam mo naman ako, ayoko ng Linklod eh. Oo. Wala na mablanko ako. Harley, siguro. Harley? Simple na lang. Simple walang arte. Harley. Yata. Harley? Wag na overthink. Harley na yan. Harley na to. Wag na mag-overthink. Coach Moody. Coach Woods, please. Telepathy. Yes! Yes! Pare, mas layo pa ko sa prediction mo. 10 out of 10, guys. Wow. Sama maklip. Oo, guys, i-clip nyo na to. 10 out of 10. Pare, kasi mula pa lang ng game number 4. Grabe. Pero ang ganda kasi ang ganda nung Harley na parang umabot pa doon. Oo. Kaya ko naalala yung Harley kasi di ba yung Suyu walang magic defense Oo nga. Nabawasan yung magic defense. Oo. So, kaya pala nagban sila ng Joy. Hinihingal ako. Ngayon lang ako nagtumaas yung BPM sa draft. Pre, alam mo, mainit ka eh. Sabi mo nga kanina hanggat mainit paputokin natin At guys, 10 out of 10 para kay Wolf. W Wolf sa chat. W Wolf sa chat. Let's go. Naginginig ako legit. Kala mo tayo, teka lang, tama na. Enough about us. Let's focus on the game. Focus tayo sa game. Game number 4. Again, hindi pa rin nababago ito, guys, Kapag natalo ang Falcons, tapos na ang pangarap para sa Grand Finals. Pag Yangon naman ang natalo dito, meron pang game number 5. Yes. At may possibility ng reverse sweep para sa ating mga kababayan. Yeah. If you look back, guys, Yangon Galacticos taking a page out of Falcons book. Etong Clint na sila yung, hindi ko naman sasabihin sila yung nagpauso. Pero sila yung parang nag-introduce dito sa MSC. Ginamit nila against Melissa. Nitong
ng Vitality. If I'm not mistaken, ginamit din nila yon na pero Claude yung katapat. So, ang idea dito is to win the laning stage. At Claude hates losing the laning stage. Oo nga, kasi ang hirap pagka sa early, pare, alam mo naman, pagka napipigilan ka agad yung Claude, medyo bumabagal yung expected mo na scale ng isang Claude. Napapadali lang yun kasi ang bilis mag-double lane ng isang Claude eh. So, yun lang siguro yung medyo mas maganda na pagka may Claude ka. Pero kung titingnan natin dun sa embleman, pare, nothing ordinary para sa magkabilang koponan. Ano na eh, focus na eh. Sabi mo nga, wag nang landian eh. Ano na eh. Diretsuhin mo na eh. Oo, di ba? Simple walang arte na. Simple walang arte na eh. Sinabi ko ba yung wag ng landian? Hindi. Inano ko lang, oo. Yung sabi mo, simple walang arte. Yung term ko kasi, wag nang landian. Tama eh, ganun din eh. Wala na to, rektahan na to, wala nang landian, game 4 na eh. Tournament on the line. Tsaka kailangan mo na talaga makuha yung init. Pag nakakuha kasi ng game 4 itong Falcons, yung bagsak ng momentum sa YG, sobrang sakit nun. So parang, ito yung must win. Ito na yata yung championship game. Oo, importante to Pero Biko na yung nagamit ni Haji. Pupuntahan na kagad nila si Han at siya'y namatay first blood. Para si Falcons, mainit pa rin ang Green Falcons mga kaibigan. At si Kyle ngayon ang hawak nitong pagong at itong makukuha. Sabi, ang ganda nun. Early last pick. Buti na lang hindi ginawa ng YG pero kasi hindi kasi shot sa lineup nila. Itong Falcons, hindi Harley team. Lalo na yung glue kasi. So di ka mapapa-Harley. So napasuyo dito yung YG. At sabi nga natin, wala nang di ba rektahan na wala nang landian. Nagsuyo sila. Arte. Hindi nadadaan sa suyo itong Falcons. Oo nga. Naku, para si Ogoy nata ay mabibigyan. Purify naman na-force na rin ni Super Marco. Maraming reaksyon na ginawa dito ang Yangon sa may bottom. Well, para sa kanila maganda rin naman yun, no? Kasi nakakuha na sila ng kill at pipilitin nila na hindi maging komportable itong si Super Marco. Habang sa purple buff naman ay nakikipag-agawan itong si Kyle. At dahil nakipagpindutan din ng retrihan at nagamit din ni Han yung retri niya kanina ay hindi siya makakakontest doon. Mabibigyan ba dito si Flap? Hindi. Buhay itong XP laner from Falcons. Sama rin si Owen. At ayun, kalma mo na para sa Falcons. Tamang clear lang. Mahirap naman ng gantong cast na may konting emosyon. Oo nga eh. Nakakaba. At ito yung mga lead na wala pa, it doesn't mean anything. It doesn't mean anything. Pero ito yung maganda, may genius one natin si Kyle. Ito yung mga build, ang ganitong klaseng build, it means na yung snowballing. And also, nararamdaman mo na kaya mong kontrolin yung mapa by actually forcing some ultimates. Pagpupwersa ka ng mga battle spell katulad nito. Kung sakaling maging successful dito, Flicker Force to kay Sanji. Oy, Blink. Nadaanan. Nakita niya si Kyle. Nadaanan si Kyle doon sa may bush. So, anong magiging desisyon niya dito? Bibigyan niya ba si Sanji? Parang yun nga ata. Naku, binadali. Ay merong ultimate. Mabubuhay naman si Sanji, pero si Haji may Crimson Beacon na pwede niyang subsubin ito. Super Marco nag-aabang na pagkakataon. Nag-recall muna itong si Kyle dahil nga tutubo na rin yung pagong, so mabilis dapat siya makapunta. Pero Blazy Duwid na nagkakamitan. Sa may padalikod, buhay pa itong si Sanji. May ipit ata, nakagrab-grab pa itong si Ogwen at mapapatay. Finally, itong si Sanji, sa kabilang panig naman si Flap, ang pinulutan ng tatlo. Beacon mula kay Haji, sasama na rin si Kyle. Sino magiging target niya? Yun, nadala itong si Han. Naku, patay na ata yan. Hindi na hahabulin pa ng Falcons. Nadodge na! Nakadodge, pare! Marunong din. No? Ang ganda ng trade ng dalawang teams natin dito. Pero mukha ng turtle. Si Kyle, low na si Kyle. Delikado. Oh no! Delikado, ayun. Patay si Kyle, pero pagong naman ay kanilang nakuha. Magkakaroon ba ng next na casualty? Wala na siguro para dito sa Falcons. Pero kasi, ito pala yung magiging problema nila mamaya, itong Uranus na to. Kasi, ang itatalaga mo lang para tumunaw dyan ay si Super Marco na mamaya pa. Mm-hmm. Diba? Di katulad nung Claude niya kanina na maaga na activate. Hindi rin katulad nung Claude ni Sanji nung game number 2. Nung game 1, game 2, game 2. Ang ganda eh. Parang yung mga agad na-activate agad. Pero credits din syempre sa naging decision ng drafting dito ng YG. At nung tumatambay na si Blink dito sa may bottom lane. So if you'll notice,
hindi tinauhan na ni Blink. Etong si Sanji, binibisit na. Etong gold laner na to. Kadalasan ng Clint ay kayang mag-fend off ng mag-isa niya. Kaya niya mag-isa, actually. Pero sa mga ginagawa ng Falcons, kailangan ng konti adjustment sa YG. But now, Super Marco nakabante na naman. Okay, at ipo-force na kagad ka nila dito si Blink. Siya yung mapapatay, Blazing Duet ay nagamit Uy, din. Papasok, itong si Han, makaka-out ata. Itong si Super Marco, habang Beacon ay nagamit din nila. Han ay pinipilit nila na pa-vertical. Yun ay pinuntan si Kyle, buti na lang. Merong space escape. At makakataka si Kyle. Ying ngayon versus Flap. Susubukan nata ni Kyle na ipokot ang siging. Pero ito yung magiging problema talaga. Ngayon pa lang nararamdaman na natin yung Yura. Iba yung outplay yan ng mga teams natin. Napapansin ko. Parang like that, they're all trying to outplay each other ng matindi. Ganun yun na talagang palitan ng outplay, palitan ng outmaneuver. Kaya hindi nagkakaroon ng gold lead dito kahit ng team. 500 gold is nothing at this point. Parang huwag nyo na i-consider na lamang yan. Pantay na pantay. Tas bottom lane, solido tong battle ng gold laners natin, oh. Oo. What a game for we're seeing. Oo. Nagkakasubukan talaga. Ako, susubukan nata nila si Kaizen first. Habang si Haji napaka-Crimson Beacon na rin. Hindi tatantanan nata ni Flap. Itong si Kaizen at siya mamamatay. Kulang ang mga miyembro ng Young God Galacticos. Papasok si Ying. Si Haji ang kanyang tina-target. Nagamit na rin yung Fatal Links habang pasok din yung jungle dito na si Han. Blazing Dude naman mula kay Super Marco. Mamamatay ang jungle from YG. At unti-unting mauubos ang kanilang kupunan. 4 na miyembro ang tumba. Sabay pagong ay kukunan na rin ni Kyle. That Purify mula kay Haji, forcing YG na magkumpol-kumpol. Siyempre nauna yung Fatal Links, pero yung Purify, na-outplay nila afterwards. Tapos yung maliit na stun mula kay Ogwen in combination with the Falling Star Moon, enough na siya dahil sobrang dikit-dikit ng YG. Yung dalawang AoE stun na magkasunod, parang tumagal at nagmukhang sila yung may Fatal Links na mga time na yun. At syempre, Super Marco, bypassing everyone, drumekta siya kay Han. Hindi niya pinansin yung mga Brusco boys sa harap. Hinanap niya yung tamang target at nasaktuhan nilang wala ng vertical. Itong si Han. Down to the important details, to the micro mechanics, down to the pixels. Ganun ka-intense yung bakbakan na to. Oo, napakatindi na ito. Ito na ang pagbawi at ang pagganti ng Falcons against YG. Kahit may 4,000 to, ako may trauma pa rin ako. Kahit nanalo na tayo kanina ng 13K. Oo nga eh. May trauma pa rin ako. YG pa rin to. Sa 10K lang tayo makakampante. Oo, yan. Pag 10K na, makakampante na tayo dyan. Alam na nila kung paano ang gagawin dyan. Okay, si Ying ay tinry-burst. Yeah, tinry-burst actually, Kyle. Pero kasi mabilis na rin. At this point, no, mabilis na yung cooldown nung ulti niyan. Oo. Semi-spammable na. Okay. Super Marco, tuloy-tuloy lang dun sa turret. Habang sa likod, Falling Star mo yung nagamit. Si Sanji magiging target nila, nabit-bit si Blink! At siya ay mapapatay. Ngayon si Flap ay susubok sana. Naramdaman niya yung damage ni Sanji doon. Han, susubukan bumertical. Bumalik din naman. Pero may Blazing doon na pinanghabol ni Super Marco. Alam niya na wala ng vertical! Mapapatay ni Makmak! Itong si Han. Sino magiging sunod? Naghahanap pa ng kill dito ang Falcons. Si Kaizen na magiging next. Mabibit-bit. Itong si Ying. Talaga nagpapaulan na lang kung ano-ano ang Falcons dito, pare. Tempo control mula sa Falcons. Sila yung nag-decided. Flap. Sinisiga yung mga members ng YG. Naiwan si Blink dun sa may likuran. Siya na yung dined ni Magic and the damage na ng Falcons. And then nung karambola na yung YG, nung hindi nila napatay si Flap, one after another, nagpapakitang gilas yung Falcons. Una muna si Marco, tapos si Kyle naman. And now they are controlling the Lord. In the zone ng Falcons, alam nila kung ano yung tamang calculation dun sa kanilang mga heroes, kung kailan sila mamamatay o hindi. Ito yung benefit ng pag-ulit ng hero minsan. That's why makikita natin with Back in the Cloud na priority pick. Flap na sobrang aggressive dito kasi kaka-ace lang niya kanina. Alam mo yung meme na I understand it now? Parang ganun eh. May na-unlock sa kanila nung previous game. And Flap feels na meron times na pwede ako maging sobrang aggressive. At ito yun.
Wala na. Oh, I understand it now. Sabi nga ni Understand Jason Tatum, pare, Si Jason Tatum Falcons. pala yun. Di ba Jason Tatum yun, di ba? I understand it now. Oh, Tama, kanya tama. yun. Meme yun eh. Meme Tama, yun. tama, So, tama. Lord pare, hawak-hawak ng Falcons. Kailangan ko control dun sa may top. I feel like hindi rin nila fully magagamit itong hindi. Ay, sasabay pala, Bre. Sasabay pati yung baba. Okay, so Kakayanin nga mag-push. Oh, Vitalix! okay, dalawa nahuli doon pero mamamatay din ata si Blake. At isa na kaagad dito ang Falcons. May wave pa sila dun sa may bottom na paparating in a few. Falling Star mo naman mula kay Flap para lang i-zone away ang mga miyembro ng YG. Bibit-bitin itong si Ying rather. Pero kasi masyado talaga makunat yan. Blazy doon mula kay Makmak. Sila ba yan pa nga ng pasok ni Kyle? Pero mabubuhay pa rin itong si Ying. Napakakunat lamang talaga. Yung taas naman na bahagi ang pupuntahan ng Falcons dito. Iniisa-isa na lahat ng mga turrets dito ng YG. 10k gold lead pare, ito na. Panahon na para magdiwang. Ito na, pwede na kumiti. Pwede nang huminga. Game 4 para sa Falcons after being down 0-2. Dalawang one-sided na laban para sa YG. Tapos ngayon Falcons naman returning in kind. Itong series natin, although it is an intense series, palitan siya ng mga stumps. Although, hindi ko masasabing complete stump naman ang mga game. And even yung game number 2. And the reason why that is because may malangging parang, alam mo yung tug of war na ginagawa tong Falcons at YG for the first 8 minutes. Tapos kung sino, alam mo yung sobrang intense na tug of war, kapag may nabitaw na, yun na dire-diretso na eh. Mananalo na talaga yung kabilang team. That's why yun yung perfect na feeling ko metaphor for this game. Kasi ganun ka-intense yung palitan dun sa may bottom lane, intensity ng mga neutral objectives, and then Falcons eventually finding a big opening dun sa may isang turtle fight kung saan nakakuha si Flap ng magandang talon in combination with Ogwen that they managed to take out YG. So it's like a 7 almost 8 minute na tug of war na naipanalo ng Falcons at ngayon sila na talagang in command. Alam mo sa totoo lang kung titingnan mo, pag tinignan mo yung mga battle spells ng Falcons, kung ikaw ang Atlas, malulungkot ka dito eh. Makakaramdam ka ng kalungkutan na mapapatanong ka sa sarili mo, ba't ka pa nag-Atlas eh? And dahil nga dito, tatry nila yung burst kagad itong si Ying. Napaut na rin with a flicker. At yung Lord ay hahatakin lamang muna nila. Falling Stormer na nagamit din. Susubukan lang muna nila. Fatalist nagamit. Si Ogan na magiging target dito. Mabibigyan nga ba? Pero makaka-out din with a flicker. Habang sa likod na bahagi, may blazing do with mula kay Super Marco! At mamamatay na naman ito si Blake. Hinaabol ba ni Makmak? Ngayon pagdidikitin itong mga miyembro ng YG. Mabibitbit si Sanji at he will go down. Tatlo na lang ang natitira dito mula sa YG. Hindi na daw sila maglo-lord. Parang gusto natin tapusin ito ng Falcons. Inaabangan lang nila yung mga wave na paparating sa gitna. Medyo bitin ata ito Susubukan na ng Falcons. Si Kyle ngayon ay burst na nga. Kakandila! Si Ying! At may wave sila na patungo dun sa may bandang gitna. 9 seconds para kay Blink. Tatapusin na nga ng Falcons ito. At ready na nilang i-extend ang magiging sere na ito. Uunahin muna nila dito si Han habang si Marco ay nagta-tower lock na. And we have game number 5 mamaya-maya. Reverse sweep nga ba ang gustong ma-pull off ng Falcons? Sinabi natin na napakahirap noon. 3 sunod-sunod na games, bawal magkamali. But if there's anything, the heart of the champion para sa team Falcons, napunta na sila sa gantong spot before. Ilang beses na rin na yung 4 horsemen ang nagpapunta sa kanila sa gantong sitwasyon. Batak na batak ang mga miyembro ng Falcons sa mga long series, sa mga best of 5, best of 7s. And this is not an unfamiliar spot para sa kanila. Alam nila yung gagawin sa mga gantong moments. Super Marco stepping up, Ogwen stepping up, Haji being so dependable. And Kyle as well as Flap. Yung dating TZ brothers that drop both of their TZs ngayon, making their own name. And ang kailangan na lang nilang gawin is i-close out ang series na to. Nararamdaman ko burrito na yung mga may init na hero, ipapahawak pa rin ni Coach Moody yan. Nako, hindi na. Kabisado na ni Coach Moody yan. Kabisado na eh. Wala na, hindi na talaga bibitawan yan. Alam mo, kung ikaw ay fan ng Myanmar or ng Yangon Galacticos, kailangan mong kabahan eh. Kasi, binalik na yung favor eh.
Ngayon kayo ang delikado. Kasi yung momentum na napunta from games 1 and 2, napunta na sa Falcons at patungo sa game number 5. Mainit ang Falcons ngayon. Literal, ang kanilang mga kamay, ang mga heroes na gamit nila, ang yung precise na drafting mula sa ating mga matatalinong coaches. Para isang hakbang na lang. Ito literal na isang hakbang na kasi manalo-matalo na to. Wow.